mga missionaries, sa mga missions, kaya tayo nagsusuporta, kaya tayo lumalabas ng maaga sapagkat meron tayong mahalagang kwento na dapat na ibahagi sa iba. Ang kwentong iyan, ang kwento or kasaysayan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Awitin natin ang We've a Story to Tell. We've a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. A story of truth and sweetness, a story of peace and light, a story of peace and light. For darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of God and leave a song to be sung to the nations that shall lift their hearts to the Lord. A song that shall conquer evil and shatter the spear of sword, and shatter the spear and sword. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. We've a message to give to the nations, that the Lord who reigneth above has sent out His Son to save us and show that His God is love. And show that God is love. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Last stanza. We've a Savior to show to the nations, who the path of sorrow has trod, that all of the world's great people might come to the truth of God. Amen. Might come to the truth of God. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Amen. Let's keep on telling the story by any means, sa pamamagitan man yan ng social media, sa buhay natin mismo, testimony, or through our witnessing. And we should love to tell the story how Jesus Christ died, buried, and risen again from the grave for our salvation. Let us sing this song all together now. I love to tell the story of sanctity above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know this truth. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story till be my living glory, to tell the old story of Jesus and His love. This story might be old already, might be somehow outdated na, pero ito pa rin ang kwento na may kapangyarihang magligtas ng kaluluwa ng tao. Amen po? Let us sing the second stanza. I love to tell the story more wonderful it seems than all the golden fancies
Praise God for that. And that is just the reason I tell it now today. I love to tell the story. Will be my theme in glory. To tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story. It's blessed to repeat what seems each time I tell it, more wonderful and sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. Amen. That's true. My team in glory to tell the old story of Jesus and His love. Last stanza. I love to tell the story for those who know it best. Sing hungering and thirsting to hear it like that. Amen. I sing the new song. Will be the old story that I have. Praise God for that. I love to tell the story. Will be my theme in glory. To tell the old story of Jesus and His love. Alam niyo po ba yung awiting Ligaya ng Buhay? Yung first stanza nun, Sir Benji? No? Awitin natin po ang ligaya ng buhay na kapag ang story ay ikinuwento mo at ibinahagi mo ang kaligtasan sa kanila, sila rin naman ay maaaring magkaroon ng panibagong buhay na nakay Kristo. Amen? So, awitin natin ang verse 1, Sir Benj. Amen. Ready now? Sing. Ang hanap ng maraming tao'y kasiyahan. Akala'y kakamtan pag may kayamanan. Dili kaya'y kaaliwang. Alok nitong mandarayang sanlibutan. Ngunit kamtan mo man lahat ng kayamanan at malasag lahat ng uri ng layaw. Iiwan kang bigo't walang kapayapaan. Narito ang nag-iisang katugunan. Amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Second stanza. At siya'y magbabalik upang tayo'y kanyang kunin. Come on. At siya'y magbabalik upang makapiling niya. Amen. Kaya ikaw
ay pagtiwalaan upang makasama niya sa kabila. Ligaya ng buhay again. Ano na? Ligaya ng buhay. I like that. Kung kilala mo, Totoo yan. Amen. ligaya ng buhay. Thank you, Lord. Praise God. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng I am redeemed by the blood of the Lamb. Awitin natin yon. I am redeemed. Alam niyo awitin na yon? Awitin natin po yon. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Sige po, tuloy. Alam niyo yung tanong? Okay, sige. Awitin na lang natin susunod na yan. Sa susunod nating pag-aawitan, no? At sa service, at may I ask Pastor Connie na pangunan tayo sa panalangin po. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ang naming Diyos, salamat po ng marami. Kami po ay iyong tinubos. Kami po ay may kaligayahan sa buhay. Ikaw ang aming tunay na kaligayahan, ang aming mga anak, ang amin pong iglesia, ang iyong simbahan, Panginoon, ang salita ng Diyos, ang pananahan ng iyong Espiritu, ang katagumpayan sa buhay na ito, ang iyong protection, ang iyong provision, ang iyong presensya. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat iyong lubos na pinasagana ang aming buhay, pananampalataya at pamamalagi sa ibabaw ng lupang ito kasama ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kapatiran, ng aming mga kababayan. Salamat po ng marami sa kagandahan ng buhay pananampalataya na amin pong tinanggap mula po sa inyo. Sa hapon pong ito, dalangin po namin muli na inyong lalong matamo ang kaluguran sa iyong mga anak. Na narito po kami na nagpupuri, nagpapasalamat at makikinig ng iyong salita upang muli panghawakan ang mga bagay na iyong ibinilin sa iyong simbahan. Upang ang iyong mga anak ay maging mga tapat na katiwala at kagaya ng sinabi ng iyong salita, siyang haligi at suhay ng katotohanan. Maraming salamat po sa malayang bansa na amin pong ginagalawan. Ikaw na po ang mga siwa at mag-ingat sa lahat ng mga namiminuno sa amin at magkaroon kami ng mapayapa, ligtas at maunlad na pamayanan. Hinihiling po namin ang pagpapala mo sa mga iba't iba namang missionaries ng iglesyang ito, maging mga missionaries sa iba't ibang dako na hindi man galing sa Christ Baptist Church, maging ang mga simbahan sa iba't ibang panig ng daigdig, sa loob at sa labas ng aming bansa. Pagtibayin po at lalo kaming magaganap bilang mga asin at ilaw ng sanlibutan ito. At magawa namin ang mabuti upang luwalhatiin ang aming Ama sa langit. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dinadalangin na inaalala po mga may karamdaman na inyo rin pong pagagalingin, palalakasin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa amin. Muli, pagpalain niyo po ang mga kasama namin na nasa live streaming, kasama namin sa kanya-kanyang tahanan, saan mang probinsya o nasaan man po sila sa loob o labas ng aming bansa. Maraming salamat po sapagkat meron kaming patuloy na ganitong pagpupuri sa inyo. Ingatan niyo po mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama. Ito po ay aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nakakaupo na po, tayo manatiling nakatayo, magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Pangunahan niya rin, dalawa, ang pagbabasa, Ezekiel 14:1-23. Ezekiel 14:1-23.
Magandang gabi po sa bawat isa at basahin po natin hanggang verse 23. Sabay-sabay tayo sa last verse. Verse 1, Nang magkagayoy lumapit sa akin ang ilan sa mga matanda sa Israel at nangaupo sa harap ko. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang puso at inilagay ang katitusuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila ako? Kaya't salitain mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bawat tao sa sangbahayan ni Israel na nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso at naglalagay ng katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang mukha at naparoon sa propeta, akong Panginoon ay sasagot sa kanya roon ang iyon sa karamihan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Upang aking makuha ang sangbahayan ni Israel sa kanilang sariling puso, sapagkat silang lahat ay nagsilayo sa akin dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya't sabihin mo sa sangbayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mangagbalik loob kayo at kayo'y magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyosan at ihiwalay ninyo ang inyong mga mukha sa lahat ninyong kasuklam-suklam. Sapagkat bawat tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang lupa na nangananahan sa Israel na humihiwalay ng kanyang sarili sa akin at nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso at naglalagay ng katitisuran ang kanyang kasamaan sa harap ng kanyang mukha at naparoroon sa propeta upang mag-usisa sa akin tungkol sa kanyang sarili, akong Panginoon ang sasagot sa kanya. At aking ititingin ang aking mukha laban sa taong yaon at aking gagawin siyang katigilan na pinakatanda at pinakakawakaan at aking ihiwalay siya sa gitna ng aking bayan at inyong malalaman na ako ang Panginoon. At kung ang propeta ay madaya at magsalita ng isang salita, akong Panginoon ang dumaya sa propetang yaon at aking iuunat ang aking kamay sa kanya at papatayin ko siya mula sa gitna ng aking bayang Israel. At kanilang dadanasin ang kanilang kasamaan. Ang kasamaan ng propeta ay magiging gaya ng kasamaan niya na humahanap sa kanya. Upang ang sangbahayan ni Israel ay huwag nang maligaw pa sa akin o mahawa paman sa lahat nilang pagsalangsang, kundi upang sila'y maging aking bayan at ako'y maging kanilang Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, at aking inuunat ang aking kamay roon, at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon, at nagsugo ako ng kagutom doon, at aking inihiwalay roon ang tao at hayop. bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangagdoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Kung aking paraanin ang mga mabangis na hayop sa lupain at kanilang sirain, at ito'y magiba na anupat walang taong makadaan dahil sa mga hayop. Bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangagdoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man, sila lamang ang maliligtas, ngunit ang lupain ay masisira. O kung ako'y magpasapit ng tabak sa lupaing yaon, at aking sabihin, tabak, dumaan ka sa lupain, na anupat aking ihiwalay roon ang tao at hayop. Bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Sila ay hindi mga liligtas ng mga anak na lalaki o babae man, kundi sila lamang ang maliligtas.
O kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing yaon, at aking ibugso ang aking kapusukan sa kanya na may kabagsikan, upang ihiwalay ang tao't hayop. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangagdoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila ng mga liligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanilang lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak at ang kagutom at ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at hayop. Gayon may narito, dooy maiiwan ang isang nalabi na inilabas, mga anak na lalaki at 10 ng babae. Narito, kanilang lalabasin kayo at inyong makikita ang kanilang malalakad at ang kanilang mga gawa, at kayo'y mga aaliw tungkol sa kasamaan ng aking pinasapit sa Jerusalem, tungkol sa lahat ng aking pinasapit doon. Last verse, sabay po tayo. At kanilang aaliwin kayo pagka nakikita ninyo ang kanilang lakad at ang kanilang mga gawa, at inyong makikilala na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat na aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa ng salita at maaari na po kayong maupo. Amen. Well, pilgrims on the journey on the narrow road, and those who've come before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives are stirring testament for God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us. Let us live to those behind us, the heritage of faithfulness pass on through godly lives. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lights we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead
them to believe, and the lights we live inspire them to obey, to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lights we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. Oh, may all who've come behind us find us faithful. Amen. Napakahalaga po na lahat tayo ay makita masumpungang tapat. Amen. Dahil kung walang nagtapat ng una, ay hindi po tayo makakaabot sa pananampalataya. Ano? Siyempre po, ang binhi, ang Panginoon, ang una, sabi nga, pagka ang binhi ay hindi nahulog sa lupa, ito'y mananatiling nag-iisa. Pero kapag ang binhi ay nahulog sa lupa, ito ay mamumunga, namatay sa kanyang sarili. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay kind of first fruits. Si Jesus ang ating pong uri. Tayo po ay sa kanyang henerasyon. Nagpapasalamat po tayo sa mga nagtapat. At tayo man, mga kapatid, ay dapat lamang maging tapat. Kaya purihin po, laging maganda ang bunga ng pagiging tapat. Amen. Tayo po ay nasa ating pag-aaral patungkol po sa Lord's Supper. At isa na hindi natin dapat pabayaan ay ito'y magampanan. Kaya kahit po sa gitna ng pandemya ay sikapin natin pong magawa ang sa atin ay pinagtiwala. Na tayo po ay tumayong lahat. Buksan po natin ang Bible natin, 1 Corinthians 11:23. 1 Corinthians 11:23. 11:23. Sabay-sabay nating basahin. 11:23. Isang verse lang po muna. Basahin po nating lahat. Ready? Begin. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. I received, I delivered unto you. Kaya kung imagine po natin, ang Panginoon ay may pinagbigyan ng katotohanan, at yung katotohanan na tinanggap ni Apostle Paul, sabi niya, ay siya namang aking ibinigay o itinuro sa mga taga-Korinto. At saan man siya magpunta, kung ano yung kanyang tinanggap sa Panginoon, ay yun ang kanyang ibinibigay. Kaya yun po ang isang pinagpapasalamat natin, na ang ating katotohanang tangan ay hindi bunga ng sariling pag-iisip ano ba ang katotohanan, kundi yung katotohanan, tinanggap lang. Na tinanggap ng mga unang mananampalataya and then ibinigay sa mga sumunod na mananampalataya, at ganun po ang nangyari, na ang katotohanan ay pinagkakaloob. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, huwag iwala ang ipinagkatiwala o ang pinagtiwala. Huwag iwala ang ipinagtiwala. Ibinigay ng Panginoon. Kapag ating natanggap ang katotohanan, hindi natin ito dapat maiwala. Ayan, na dapat maingatan natin. At yan ay ang Lord's Supper na pinag-uusapan natin. Tayo po sandaling manalangin. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa kagandahan ng katotohanan, dahil ito'y dalisay sa lahat ng panahon, ang katotohanan na iyong ipinagkatiwala sa iyong mga apostoles at itinuro naman sa mga simbahan na itinayo ng mga apostoles. At ang mga simbahang ito ay nagsipagpatuloy, namunga ng mga simbahan. Kaya kami nagpapasalamat, ito'y nakaabot sa amin.
At hanggang ngayon, ang katotohanan nung una ay katotohanan pa rin ngayon. Hindi nagbabago. Bagamat ang mundong ito ay may kanya-kanyang isinusulong na katotohanan para sa mundong ito, ay yun ang totoo. Pero sa ganang amin, ang katotohanan ay galing sa Panginoon. Anumang salungat sa salita ng Diyos ay huwad na katotohanan. Kaya gabayan niyo po kami upang kung ano man ang iyong ipinagkatiwala ay hindi namin maiwala. Patnubayan niyo po kami ngayong gabi. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Salamat ng marami. At ako po ay excited. Kayo ay excited. Dapat po tayo as a church ay excited dahil tayo ay naging mabuting katiwala ng katotohanan. Yan po yan. Mahalaga po yung katotohanan. Minsan may nagtanong nga Ang tanong minsan may mga nagtatanong ng mga tao, paano ko malalaman na ako ay nasa tamang simbahan? Dami nga naman ng iba't ibang simbahan. Paano ko malalaman ang tamang simbahan? O ako ba ay nasa tamang simbahan? Paano ko ba yun malalaman? Walang katotohanan po ay hindi nagbabago. Ito ang Bible. Ito na ang katotohanan. Sabi ng Bible, John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. So ang katotohanan po, pag-uusapan natin, ito po ang written truth. The written truth. Katotohanan nasulat. Then, inangkin po ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Si Jesus Christ ay living truth. Siya ay buhay na katotohanan. Tinatawag din po ang Ama na katotohanan. No? Ang Ama ay katotohanan. Ang Espiritu, tinatawag ding Spirit of Truth. Kaya mababasa niyo pong truth sa Bible, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu at ang kanyang salita. Ayan, ang truth. Ngayon, yung truth na yan, yung written word, ipinagtiwala niya sa kanyang simbahan na kanyang itinayo. Kaya ang nagiging tanong nga natin, nasaan yung simbahan na yan? Paano ko malalaman na ako ay nasa tamang simbahan? Siyempre, isang magpapatunay po niyan ay ang kasaysayan. Meron po tayong kasaysayan na tinatawag. Yung history. Kung magtayo ang Panginoon, let's say halimbawa, nagtayo tayo ng Jollibee o anumang negosyo, fast food, na CBC Fried Chicken, halimbawa, dito sinimulan. Ito yung unang-una, halimbawa, na CBC Fried Chicken. Tapos yan, magkakaroon tayo ng tinatawag na branch, nagsasanga-sanga. So mula dito sa original na CBC Fried Chicken, magsisimula naman tayo dun sa Las Piñas. Magsisimula tayo dun sa Cavite. Magsisimula tayo sa Batangas. Magsisimula tayo sa Quezon. Magsisimula tayo sa Antipolo. Magsisimula tayo sa Pangasinan. Di dumami na. Dumami. Ngayon, yung mga nasimulan na yon, gusto rin nilang paramihin yung kanila. Kaya yung nasa Las Piñas, nakapagtayo ng 5. Yung nasa Cavite, nakapagtayo ng 10. Ganun ang nangyari. Kaya merong chain or history. Saan ang galing ito? Dito. Saan ang galing ito? Dito. Saan ang galing ito? Dito. Saan ang galing? Lahat ng yon, ang pinanggalingan, CBC. Fried chicken. Ito yung unang itinayo. Mula dito, nanganak. Kaya merong historical record. Ayan, merong testimony. May patotoo ng mga mananalaysay. Yung mga sumusulat ng kasaysayan, mga historians, sila ang nagpapatotoo. Ganon, sila ang nagsusulat ng nangyari. They do not interpret. They just
wrote down what transpired, what happened. Ganun na nangyayari. Yan ang gawa ng historians. Hindi sila nag-interpret, nire-record lang nila ano yung nangyari. Yan ang faithful na mga historians. Kaya sa kasaysayan, hindi lang Baptist ang nagsasabi na itong mga Baptist, ito ang mga Kristiyano noong unang panahon. Sinasabi yan ng Protestante. Sinasabi yan ng Catholic. Ang Catholic, si Cardinal Husias IX. Sinasabi yan. Itong mga Baptist, ito rin yung mga tao na pinagpapatay nung unang panahon na nagdaang 1,500 years. Kaya kung ibabalik po, nung siya nagsalita ng 15th century, 1,200 years, about 300 AD, ayon kay Cardinal Husias, Catholic, bishop, o cardinal na bishop, cardinal na Catholic. Abay, mga Baptist, 300 AD, pinagpapapatay, pinag-uusig na. O ano yan ha? Hindi Baptist yung nagsasalita. Historian. Yung Presbyterian, sabi niya, abay, nung una, mga Baptist lang talaga. Nung una, 100th century, 1st century. Ang mga Kristiyano noon ay talagang mga Baptist. At hindi lang yan, ano po? So, dahil hindi yan naman ang ating pakay ngayong gabi. Pero yan po ilan lang sa mga nagsasalita like Isaac Newton, si Museum, at kung sino-sino pa mga historians. Hindi mga Baptist yun. Bukod pa yung record at history ng mga Baptist. Kaya walang ibang human founder ang mga Baptist. Tayo na nakakaalam ng ating history. Alam natin ang ating history na ang mga Baptist ay tinawag sila sa iba't ibang pangalan nung panahong nakaraan. At yung mga yan, pag tinetrace, sila din yung mga tinawag ng mga Baptist. Itong mga Baptist ito, sila din yung tinawag ng kung ano-anong mga pangalan. Waldenses, Albigenses, Arnoldis, at kung ano-anong mga pangalan tinawag sa kanilang mga leader. Yang mga yan, sila rin yung tinawag ng mga Kristiyano. Yung salitang Kristiyano, hindi naman yan galing kay Jesus. Galing yan sa mga kaaway ni Jesus. Binansagan ang mga alagad na Kristiyano. Yang mga Kristiyano, yung binansagang Kristiyano, yan naman yung mga tinatawag ni Kristo na aking mga alagad. Kaya magbabak-trailing tayo, ang history ng mga Baptist, uuwi kayo sa Jerusalem. Ang founder po ay ang Panginoong Hesukristo. At ang nagkukwento sa kasaysayan, mga Baptist at mga tapat na historians na hindi Baptist. Kaya alagang ituro ng mga iba-ibang nagtuturo na lagi nilang sinasabi na ang simbahang itinayo ng Panginoon tumalikod, lumihis, nawala. O di wala nang may hawak ng katotohanan. Tapos, imagine niyo, pag tinanong nyo, kailan nawala? Tinetrace naman itong mga nagtuturong ito na yung Catholic Church tumalikod. Mga minamahal, hindi naman po sa record ng Bible, hindi naman ang Catholic Church kapareho ng iglesia na binabanggit sa Biblia. Hindi po pareho. Paghambingin po ninyo, una yung history. Kasi ang talagang simula ng Christianity, Jerusalem, hindi Rome. Pangalawa, bukod sa history, yung tinatawag nating teaching, yung aral. Aral. Yung bang aral ng Catholic Church ay kapareho sa Bible. Di pagkukumparahin na lang, titignan. Pangatlo, yung practice. Yung ginagawa nila as a church. Alin mang simbahan, yung mang ginagawang yon ay ayon sa Bible. At halimbawa, bautismo. Pagka ba sila nagbautismo, ang binabautismohan yung nagsisi at nanampalataya. Pagkukumparahin nyo ngayon yun. Kung hindi ganon, at tinetrace nitong mga nagtuturong ito, na yung Catholic Church daw yung unang Kristyanismo, tumalikod. Kung kayo naman nagsimula ng 18th century lang, napakalayo na ng agwa.
Kailan ba nagsimula ang Catholicism? Mga 300 AD? Diba? Tapos bumangon lang kayo pagkatapos ng 1,800 years o 1,900 years. Saka kayo sumulpot para itama ang katotohanan. Ano na nangyari pagkalawak-lawak nung haba-haba ng panahon na walang katotohanan? Hindi naman pwedeng mangyari yun. Bakit po? Sapagkat ang Biblia, may pangako ang simbahan ng Panginoon. Mas makapangyarihan ang sumasa kanila kaysa sa sumasa sanlibutan. Kaya yung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po yun kayang buwagin. Hindi yun kayang gapiin. Hindi yun pwedeng tumalikod ang kabuuan ng simbahan. Di ba? Nanganak. Ano? Ang dami na. Okay, tingnan niyo po muna ang para makita niyo. Acts chapter 9. Go to Acts chapter 9. Verse 31. Di ba? Isang simbahan lang ang itinayo ni Jesus sa Jerusalem. Isang simbahan lang. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Nagkaroon ng pag-uusig. Nangalat ang mga mananampalataya. Sige ang pangangaral pa rin nila kahit sila inuusig. Tingnan nyo, verse 31. Nang maligtas si Apostol Pablo, si Apostol Pablo, nang siya maligtas, tumigil ang matinding pag-uusig. 31. Tingnan nyo po. Then had the churches, plural. Isa lang itinayo ni Kristo bakit dito? Ang dami na. Then had the churches rest throughout all Judea, Galilee, and Samaria, and were edified, walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied. Wala po sa record ng Bible na sa matinding pag-uusig, nakakaunti pa noon ang mga Kristiyano. Wala sa record na ng Bible na nang sila'y usigin, sila'y nangaubos. Kundi ang makikita niyo sa Bible, tindi ng pag-uusig, lalo silang dumadami. May pangako kasi ang Panginoon bago siya umakyat sa langit. Ang sabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi pa naig. Pangalawa, sabi niya sa Mateo 28:20, I am with you always, even unto the end of the world. Ako isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Biruin niya salitang ako isa sa inyong palagi. Sa Bible, pag ako'y sumaiyo, kunyari ako ang Diyos, sumaiyo ako, hindi ka mapapaano. Kahit usigin ka ng usigin ng buong bansa. Parang si Jeremias. Jeremias, huwag ka matakot sa kanila. Tigasan mo mukha mo. Yung noo mo, patitigasin ko, mas matigas pa sa noo ng mga Israelita. Kaya kahit inusig siya, ang buong bansa, hindi po nakinig kay Jeremias. Tinangka pa siyang patayin. Si Jeremias, hindi po namatay sa kagustuhan nila. Bakit po? Ang Diyos sumasa kanya. Kahit na gaano kalaki ang baha, bumaha sa buong daigdig. Pero dahil ang Diyos ay sumakay Noah at sa kanyang pamilya, hindi sila mamatay-mata, hindi sila malunod-lunod. Umulan ng apoy. Pero dahil ang Panginoon sumakay Lot, hindi sila napasama sa mga nasunog. Si Joseph, ibinenta sa Egypt. Dahil ang Panginoon sumasa kanya, si Joseph na-promote. Ang Diyos sumakay Moses. Inilabas niya ang mga Israelita sa Egypt. Naglakbay sa ilang. Dahil ang Panginoon ay sumaka nila. Walang nagwagi sa kanila. Lalong dumami ang Israelita. Pagkagutom, may pagkain. Pag may tubig, pagka-uhaw, lalagyan ng tubig. Pag hinahabol ng kaaway, andoon yung ulap na haliging ulap. Madilim sa kaaway, maliwanag sa kanila, hindi sila mag-abot. Nang wala nang madaanan, dagat dito, bundok, kaaway sa likod. Sabi ng Panginoon, go forward. Dahil sumaka nila ang Panginoon, pati dagat, nahati. Mga kapatid, kaya napakahalaga ng salitang ako'y sasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung kinakailangan hatiin ang dagat, gagawin ng Diyos. Kung kinakailangan lumutang ka sa pinakamalaking baha, lulutang ka, hindi ka mapapaano.
Yan po kaya hindi po pwedeng magkatotoo yung mga salita-salita ng mga nagtuturo na ang unang simbahan at ang mga simbahan ng una ng Panginoon ay nangawala at nagsitalikod. Gawa-gawa lang yun ng mga pagturo para palitawin, sila ang nagtayo, sila ang karugtong. Pero ang totoo, hindi po totoo yun. Ang totoo, yung iglesia ng Panginoon, hahanapin nyo. Meron silang kasaysayan. Meron silang tamang katuruan. At meron silang tamang kagawian, practice. Kaya ang tawag ko dyan ay, ano yan? Top Baptist distinctives or church distinctives, New Testament mark. Teaching, origin, and practice. Teaching, origin, and practice. Yung aral nila, yung pinagmulan nila, at yung practice nila, ayon sa Biblia. Kaya ang tanong, paano ko malalaman? Adi alamin yung history niyan, kailan niya nagmula? Sino nagtayo? Sino ang founder na nakarehistro? Mula sa simula nila. Tapos, alamin niyo yung aral, ayon ba sa Bible? Tignan niyo ang practice, ayon ba sa Bible? Para malaman niyo kung ako ay nasa tamang iglesia. Kaya kung ano man yung ipinagtiwala, huwag nating iwala ang ipinagtiwala. Kaya kung halimbawa pinagtiwalaan tayo ng 10 susi, 10 susi, maingatan natin yung 10 susi na yan, kumbaga. Ayon, hanggang maisalin-salin natin. Kaya ito po, sabi dito, sa verse 23, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you." Kung ano yung aking tinanggap sa Panginoon, siya ko namang ibinibigay sa inyo. Kaya walang pagkakaiba. Yung napunta sa inyo, na galing sa akin, ay galing sa Panginoon. Mula sa Panginoon, ibinigay sa akin, ipinasa ko naman sa inyo. Kaya, huwag nating iwala ang ipinagtiwala. Pinagtiwalaan tayo ng katotohanan, ito ay ating ingatan. At isa sa katotohanan ibinigay ng Panginoon sa simbahan ay ang Lord's Supper. Ang Lord's Supper po, ibinigay ito hindi para maging paraan ng kaligtasan. Para ding bautismo. Hindi ito itinuro sa simbahan para makapagligtas. Ito ay ipinagagawa sa mga taong iniligtas ni Jesus. Sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, maraming nakapaloob doon. Maraming nakapaloob na hindi kayang gawin ng tao. Na, una po, may 3 kaisipan tungkol sa Lord's Supper. 3 kaisipan tungkol sa Lord's Supper. Una, meron pong paniniwala na transubstantiation. Transubstantiation. Ibig sabihin, yung tinapay, may naniniwala na yung tinapay na walang libadura at yung katas ng ubas ay nagiging tunay na laman at nagiging tunay na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Transubstantiation. Yan ang unang pananaw. Kaya nga ang paniwala po, kapag ka ako ay kumain ng tinapay na walang libadura, yun ang kahulugan ng tinanggap ko si Kristo sa aking sariling puso. Pinanganga ka. Binigyan ka ng unang subo ng tinapay na walang libadura. Yun daw ang pagtanggap kay Jesus. Aba, maling-mali po yun. Maling-mali po yun. Ang pagtanggap po sa Panginoong Hesus, dapat naunawaan niya yung aral. Naunawaan niya yung aral. Na ang tao, napapahamak, walang magagawa para maligtas. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao na naog sa lupa. Inialay ang kanyang sarili dahil yun lamang ang tanging sapat na pambayad sa ating kasalanan. At sa pamagitan ng ipinamuhay ni Kristong kabanalan, yung katuwiran, yung perfect righteousness ni Christ, ang sino mang magtiwala sa Kanya, yung perfect righteousness ni Christ, yun ang ibibigay sa taong nagsisi at nagtiwala sa Kanya. Kaya yung makasalanang ito, naunawaan niya
na na kay Jesus lahat ang aking pag-asa, ang paraan ng aking kaligtasan. Kaya aminado ako, Lord, ako isang makasalanan. At nagtitiwala ako sa iyo bilang aking tangi at sapat na tagapagligtas. Kapag ginawa ng isang taong makasalanan, ligtas siya. Hindi siya kumain ng tinapay. Hindi siya uminom ng katas ng ubas. Ay para din yung magnanakaw. Di ba? Wala namang Lord Supper na ginawa dun eh. Sabi lang niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Walang Lord Supper doon. Ang pagtanggap kay Kristo ay hindi po Lord Supper. Kaya hindi po yung transubstantiation. Pangalawa, yung paniniwalang consubstantiation. Consubstantiation. Hindi nagiging tunay na katawan, hindi nagiging tunay na dugo. Pero, dun sa tinapay at sa katas ng ubas, ang presensya ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus ay pumupunta ron. Kaya ito yung totoong tinapay, ito yung totoong katas ng ubas, yung presensya ng Diyos pumupunta ron ng Panginoong Hesus. Yan ang consubstantiation. Hindi po natin nakita yan sa Bible. Konsepto yan ng tao. Ang meron sa Bible ay balikan natin yung 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Tignan natin. Sabi rito ng Bible, simple lang naman ang sinabi ng Panginoon eh. Diba? 24. And when he had given thanks, he break it. Walang magic dun sa tinapay. Hindi na bago. No, yung kanyang nature. Yung tinapay din. So, binrake niya, pinagputol-putol niya, binigay niya sa kanyang mga alagad, pinakain niya. At anong sabi niya? This do in remembrance of me. Hindi po nagkaroon ng transubstantiation, hindi po nagkaroon ng consubstantiation, pero ito po ay tinawag niyang commemoration. Commemoration. Ibig sabihin, in memory of a person, bilang pag-alaala sa akin. Kaya yan po, mga kapatid, tatlong kaisipan tungkol sa Lord's Supper. Saan tayo dyan? Andun tayo sa binanggit ng Bible. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yun yung commemoration. Kaya taglay natin patuloy ang tamang kaisipan tungkol sa banal na hapunan. Huwag nating iwawala yon. Hindi nakapagliligtas ang Lord's Supper. Hindi ito kasama sa kaligtasan. Ang taong ligtas ay gumagawa nito matapos maligtas. Hindi para maligtas. Kaya ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo ang katuruan at pagsasagawa ng banal na hapunan upang kanyang ituro sa iba na kanila namang patuloy na gawin na walang dapat baguhin sa layunin, sa pamamaraan, at sa kapanahunan. Ito'y gagampanan nila ayon sa sinilita ng Panginoon. Kaya, yung mga iba-ibang relihiyon, nung wala pa sila, hindi sila naglo-Lord's Supper. Hindi nila nagagampanan kasi kailan lang sila sumibol eh. Pero nag-aangking sila ang totoo. Pero sa kasaysayan, sa haba-haba ng panahon, papunta sa Jerusalem, wala sila dyan. Wala sila dyan sa kasaysayan. Sa bandang dulo na nagsilitaw eh. Tapos sila nag-aangkin ng katotohanan. Kaya may mga tao po na madaling naniniwala dahil hindi pa niya napakinggan lahat ng paliwanag ng kabi-kabilang mga nagtuturo. Kaya napakahalaga po na alam natin ang katotohanan. Pangalawa, so meron tayong tatlong kaisipan tungkol sa Lord's Supper. Ngayon naman, titignan natin tatlong katotohanan tungkol sa Lord's Supper. Tatlong katotohanan. Sabi ng Apostle Paul sa verse 23, For I have received of the Lord. I have received of the Lord. Si Paulo, Apostle Paul, ay pinagtiwalaan. Kaya sabi niya, I receive. Biriin nyo, sa maraming pwedeng
pagtiwalaan na ipahayag ng Panginoon ito, isa si Apostle Paul sa pinagpahayagan dahil siya apostol. Ano? Isa siya sa pinagpahayagan. Kaya ang mga apostol, malawak ang sakop niyan. Labas ng bansa pa ang mga sakop niyan, ng mga simbahan. Ibang apostles. Kaya si Apostle Paul, pinagtiwalaan, kaya una na makikita natin, karapat dapat ba siyang pagtiwalaan? Marapat ba siya? Sa kanyang sarili, kung siya ang tatanungin, ikaw ba'y karapat dapat na maging lingkod ng Diyos? Aba, pagka tinignan natin sa sinasabi ng banal na kasulatan, sa 1 Timothy, tingnan niyo po ang 1 Timothy. Chapter 1. 1 Timothy, chapter 1. Verse 12. Sabi niya, "And I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry." Look at 13. "Who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly and in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus." Kaya sabi niya sa verse 15, "This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Yung sinabing I am chief. Kaya matindi ang pagkilala niya na siya hindi karapat-dapat. I am the chief of sinners. I was a blasphemer before, a persecutor, injurious. Mapanakit ako. Talagang inusig niya ang mga mananampalataya nung una. Kaya tatlong katotohanan tungkol sa Lord's Supper. Una, biyaya na mapagkatiwalaan ng katotohanan. Kasi sabi ni Apostle Paul, I receive of the Lord. Yung katotohanan patungkol sa Lord's Supper, the teaching and the practice of it, sabi niya, I receive of the Lord. Pero hindi ako karapat-dapat na maging tagapagturo. Hindi ako karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos. Kaya nga una, biyaya na mapagkatiwalaan ng katotohanan. Kaya ang Lord's Supper, nang ipagtiwala kay Apostle Paul, sa kagandahang loob na lamang ng Diyos na si Paul ay napagtiwalaan, napagbilinan ng Diyos. At sa kanya inilagak ang katotohanan para kanya namang ikalat, ituro. Kaya yun po ang may pagpapasalamat natin. Kapag kayo tumanggap ng katotohanan, alam po natin na ito ay pinagtiwala lang sa atin. So if you have your Bible with you, meron kayong Bible na inyong tangan, yung Bible na yan, hindi lamang inyong binili. Kung kayo bumili ng Bible, hindi na pa sa inyong kamay dahil kayo bumili. Sa totoo, wala tayong mabibili na Bible kung hindi ng Diyos pinahintulutan na ang salita ng Diyos ay makarating sa ating bansa. Maipasalin sa sarili nating wika. May mga taong kinilos ang Diyos para isalin sa wika na naiintindihan natin. Tapat na pagsasalin. Kaya ngayon, hawak natin ang tapat na salin ng salita ng Diyos, ang King James Bible. Kaya mahal natin ang Bible na ito. Biyaya po na may hawak kayong Bible. Hindi po basta kayo may hawak na Bible dahil bumili ako, binigyan ako, naregaluhan ako, nanalo ako sa parapol, ikinasal ako, Bible ang binigay sa akin. O kaya graduate ako sa Bible school, diregaluhan ako ng Bible. Pag kayo ay nagkaroon ng Bible, hawak nyo ngayon ng katotohanan, yan ay isang uri ng pagtitiwala sa atin. Lalo na kung ito inyong maunawaan. Kaya sabi ni Apostle Paul, I receive of the Lord. Kaya number 1, biyaya na mapagkatiwalaan ng katotohanan. Pangalawa, sabi ni Apostle Paul, that which also I delivered, na siya namang aking ibinibigay sa inyo. Pero yun, pinagtiwala sa akin, ang purpose ng pagkakatiwala sa akin, sabi ni Paul, hindi para itago. Kaya niya pinagtiwalaan ako nito, ang katotohanan,
para sa pamamagitan ko, makarating itong katotohanan sa iba. Yun ang purpose. Kaya ako tinuruan ng Panginoon at pinaunawaan niya ako ng katotohanan tungkol sa Lord's Supper upang itong katotohanan ito ay ipasa ko naman sa iba. Kaya pangalawang biyaya, biyaya na magampanan ang katotohanan. Kung napapractice ninyo ang katotohanan, biyaya ng Diyos sa inyo yan. Mahalaga ang biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, huwag niyong tatanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Biyaya, yung ikaw ay pagtiwalaan ng katotohanan. Biyaya, kapag ka ang katotohanan ay iyong magampanan, yung isagawa mo, yung salita ng Diyos. Biyaya yan. Kaya si Paul, naging makabuluhan ang pagtitiwala ng Diyos sa Kanya. Nang Kanyang isagawa, idiniliver niya, dinala niya, itinuro niya ang katotohanan ito. Hindi niya iwinala yung ipinagtiwala. Madalas na masubok ang ating pagtatapat sa panahon na ginagawa natin ang ayon sa ibinili ng Panginoon. Nung unang panahon, pagka ginagawa niyo ang salita ng Panginoong Hesukristo, abay tutol ang mga bayan, tutol ang mga hari, tutol ang mamamayan, tutol ang mga relihiyon. Dahil nagdadala ka ng ibang Diyos, nagdadala ka ng ibang pananampalataya. Siyempre, may mga paniniwala ng mga tao nung una bago pa si Jesus magturo. Kaya nung nagulantang ang mga bayan-bayan, siyempre, yung kanilang mga hanap buhay, merong may business side na naapektuhan dahil nung magturo sila na huwag kayong sumamba sa mga inanyuang larawan ng tao, yun ang negosyo ng mga marami. Abay, nag-alit sila. Mapapanganib ang ating negosyo? Inusig nila si Pablo, inusig nila. Kinaladkad nila si Pablo at tinangka nilang patayin. Nanganganib ang ating negosyo. At yung ating Reyna Diana, yung goddess nila, God of the Ephesians, abay, nanganganib din. Ay talagang inusig nila si Pablo. Ganun din naman si Pablo nung una. Kasi siya, miyembro ng Judaismo. Ang paniwala niya, ang Diyos, ang persona, isa lang. Isang persona lang ang Diyos. Abe, nung angkinin ni Jesus na, ako at ang Ama isa, kakaiba yung sinasabi mo, Hesukristo. Nag-aangking kang Diyos, bagamat ikaw ay tao. Kaya si Jesus, babatuhin nila, inusig nila ang Panginoong Jesus. Hindi nila matanggap Ganon din ang mga taga-Epeso. Hindi nila matanggap na yung kanilang mga Diyos-Diyosan, mga rebu-rebulto nila, ay hindi tunay na Diyos. At sinasabi ni Jesus, ang aking Ama ang tunay na Diyos. At ako'y galing sa Kanya. Ako at ang Ama ay isa. Kung anong katangian niya, katangian ko. Abay, nagalit ang mga Hudyo sa Kanya. Nagalit din yung mga hindi Hudyo sa Kanya. Kaya si Kristo inusig. Kaya ang Kristyanismo, mga minamahal, yan ang most hated people, ang mga Kristiyano sa kasaysayan. Most hated people. Inusig sila ng mga Hudyo, inusig ng mga hindi Hudyo. Pinagtulong-tulungan ng Kristiyano. Kasi kakaiba siya ang mga pagano, maraming Diyos. Ang mga Hudyo, isa lang ang Diyos. Tinuturo ni Jesus, isa ang Diyos. May 3 persona. Kakaiba ito. Kaya, hindi nila matanggap. Maging Espiritu ng Diyos, sabi nga ng Panginoon Jesus, darating, papadala ko ang Espiritu ng katotohanan. Hindi matatanggap ng salibutan kasi hindi nila ito nakikita. Kaya ang paniwala ng ibang Espiritu Santo, hindi persona, para lang kuryente. Hindi po ganon. Kaya, number 1, 3 katotohanan tungkol sa Lord's Supper. Biyaya na mapagkatiwalaan ng katotohanan. Kaya tayo sa church, napagtiwalaan tayo, nagampanan natin ang Lord's Supper, pahalagahan natin to mga kapatid kasi biyaya lang po ito. Hindi tayo karapat-dapat dito. Kagandahang loob lang ng Diyos para lalo niya tayong ilapit sa Kanya. At lalo niyang ilapit ang Kanyang sarili sa atin. Pangalawa, biyaya na magampanan natin ang katotohanan. Pangatlo, biyaya na mapagsalinan tayo ng katotohanan.
Biyaya na ikaw ay pagtiwalaan. Yan si Paul. Another biyaya, kung yung pinagtiwala ay iyong gampanan yung pinagagawa sa iyo. Maisalin mo yung katotohanan. At panibagong biyaya, kung maisalin sa iyo, isa ka sa nakatanggap at isa ka ngayon sa makagagawa ng katotohanan. Biyaya pa yan. Kaya tayo, pinagsasalinan na lang. Kaya sabi niya, that which also I delivered unto you. Yung you, na tinatawag, yung church. Yung Corinthian church. Kayo. Kaya, nakasumpong ng biyaya ang mga taga-Korinto. Kapag ginagawa natin, syempre, kapag ginagawa ang Lord's Supper, ginagawa nila ito dahil ang utos ng Panginoon. Kaya sa pamagitan ng Lord's Supper na ipinagagawa niya, ang puso ng Panginoon ay nahayag kung anong nilalaman. Ang laman ng puso ng Panginoon nahayag. Nang ibilin niya kay Pablo, ituro mo ito. Itong Lord's Supper. Gawin ng mga simbahan. So nalaman ni Apostle Paul na ito pala ang nasa puso ng Panginoon. Kaya kanyang ginampanan. At itinuro niya. At yung mga naturuan, ginampanan din nila. At itinuro din nila. At yung mga naturuan, ginampanan din nila. At itinuro din nila. Kaya tayo po, na mga tinuruan, tayo po'y gaganap, at ang gawain natin, ituro din. Kaya tayo may mga missionaries. Mula rito sa Christ Baptist Church, may mga lumalabas, nangangaral sa kung saang lugar. At kung ano yung gagawin natin dito, na ginawa natin mula sa salita ng Diyos, yun din ang gagawin nila pagka sila ay mga simbahan na. Kaya ang puso ng Panginoon ay nahayag kung ano ang laman sa pamamagitan ng Lord's Supper. Ang pagsunod natin sa salita ng Diyos o ng Panginoon ay daan upang lalo tayong mapalapit sa puso ng Panginoon. Di ba may anak ka, malapit sa iyo, anak mo? Pero kapag ang anak mo, mas masunurin. Masunurin ang anak mo, teachable, obedient, humble, bringing honor to you. Abay, bukod sa mahal mo na yung anak mong yan, dahil ng kanyang attitude, nagkakaroon ka ngayon ng special affection, special, sabihin nating favor sa anak natin na gano'n. Kaysa dun sa, mahal kita anak, pero yung anak ay masuwayin. Yung anak ay rebelde. Yung anak ay may kanyang patakbo sa kanyang buhay. Ayaw sumunod sa kaayusan. Abay, bagamat mahal na mahal kita, pareho kayong mahal, pero nagkakaroon ako ng ibang favor dito sa masunurin. Halimbawa, magpapamana kayo ng negosyo. Kanino nyo ipamamana ang negosyo ninyo? Doon sa sugarol nyong anak? Magiinom at drug addict? Anak nyo, mahal nyo. Pero sugarol, magiinom, drug addict? O itong anak ninyo na nag-aaral ng financial, kasama nyo nagtatrabaho sa negosyo, kasama nyo nagpapahalaga sa inyong negosyo, nakaalam na pagsalina ng inyong kakayanan at kaalaman. Kanino ipamamana? Pareho nyong mahal yan. Alam nyo, pag dito mo ipinamana, bagamat mahal mo, naku, mauubos ang iyong pinagsikapan. Kanino nyo ibibigay ang favor? Dito. Kaya you cannot treat them equally. You cannot treat them equally. Sa pagkakataong yon. Pareho ko kayong mahal. Pero sa favor, hindi kayo magkakapareho dahil nang ipinakikita nyo kung paano nyo hinaharap at hinahandle ang buhay. Ganyan. Kaya ang puso ng Panginoon nahahayag sa pamagitan ng Lord's Supper. Kaya kung tayo po'y gumaganap ng Lord's Supper, sinisikap nating pag-aralan, ulit-ulitin, halukayin, sariwain, upang hindi tayo gumaganap lamang ng routinary. Ang pagsunod nila sa salita ng Diyos, daan upang lalo silang mapalapit sa puso ng Diyos. Kaya kung ginagampanan natin ito ng buong ingat, buong pagpapahalaga, buong pagsunod sa salita ng Diyos, wow! Ang simbahan ng Panginoon, hindi lang ito, lahat ng simbahan ng Panginoon, lalong nagiging malapit sa puso ng Diyos. Yan. At sa kanilang pagtupad ng salita ng Diyos, sila ay nahuhubog ayon sa wangis ng Panginoong Hesukristo. Kaya the more na sumusunod tayo sa salita ng Diyos, nagiging obedient tayo sa salita ng Diyos, ganun-ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. John 8:29, makikita niyo po yan. I do
those things that please Him. Galatians 1:10, sabi niya, hindi ako manlulugod ng mga tao. Siya lang ang lulugurin natin. Kaya, sa kanilang pagtupad ng salita ng Diyos, sila ay nagiging katulad ng Panginoong Hesus. Si Paul, naging ganon. Nagka-problem sa Korinto. Kasi ang mga taga-Korinto, mayayaman, maraming mayaman, marami din namang mahirap. Pero hindi sila naging maayos. Ngayon, 3 dapat nating pakaingatan upang ating sundan. 3 pakaingatan upang ating sundan. Number 1, we follow the pattern. Follow the pattern. Sundan natin yung ipinakita ng Diyos na pattern. Gawin natin. Ano ba yung pattern na sinabi ni Apostle Paul? Sabi niya, I received of the Lord, so from the Lord, to me, to you. Yun ang pattern. Ang pattern na gagawin natin, pag tinanggap natin sa Panginoon, ingatan natin. Huwag nating iwawala. Para hindi natin yan maiwala, ipagtiwala din natin sa iba. Tiwala natin sa iba. Pag ako, si Apostle Paul, halimbawa, namatay na. Yung katotohanan hindi nawala. Bakit? Naisalin ko na sa mga simbahan. Yun yung pattern. Para ang katotohanan na ipinagtiwala ay huwag maiwala, isalin natin sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating kamag-anak, sa ating kababayan, o sa ating kapwa-tao, saan man tayo makarating. Parang yung, halimbawa, Saligang Batas ng Pilipinas. Yung original na kopya niyan, ng Saligang Batas ng Pilipinas, yung original na kopya, ipinalimbag, pinarami ang kopya at nagbigay sa ganitong departamento, nagbigay sa ganitong departamento, nagbigay sa ganitong departamento. Yung original, itinago sa museo, kumbaga. Meron siyang pinaglagakan, yung original. Yung pinaglagakan, nasunog. Nasunog ngayon yung original. Ang tanong, nawala na ba ang saligan ng batas? Hindi na iwala. Bakit? Naisalin ko sa kanya. Nabigyan kita ng kopya, nabigyan kita ng kopya, nabigyan kita ng kopya, nabigyan kita ng kopya. Abay, doon nung mawala itong isa, ang dami pang pagkukunan. Kaya ang Bible, nakatiyak tayo na itong 66 books, kumpletong revelation ng Diyos. Bakit? Wala na yung original. Ang ginawa ng mga tao nung una, mga Kristiyanong una, pag pinadala sila, say, sulat sa Kolosas, kokopyahin nila yan. Kokopyahin nila. Duduplicate nila. Tapos, ipababasa nila sa iba. Sa ibang simbahan. Kokopyahin din nila. Para magkaroon din kami ng kopya. Sa haba ng panahon, pinag-uusig ang mga Kristiyano. Nangalat ang mga Kristiyano. Nasaan na ngayon ang Bible? Hindi naman buo na ganitong aklat nung una. Nasaan na ngayon? Nangalat. May nasa Africa, may nasa Jerusalem, may nasa Iraq, kumbaga, kung saan napunta, Asia, Europe, kung saan na napunta. Ngayon, paano ito ngayon makukolekta? So, meron tayong mga tinatawag na mga scientist o mga archaeologist. Tinutuntun nila kung saang mga lugar yung binabanggit ng Bible. Kung ano yung mga nag-i-exist, lalo na mga Hudyo, naingatan nila yan Tinitingnan nila. So yung mga lugar, binibisitan nila at pupunta ng mga archaeologists, chinecheck nila yung mga lugar kung totoo bang naroon. Totoo nga. Naroon nga. Literal na lugar na sinabi dito, nung unang panahon, totoo nga, may lugar. Nung una, hindi sila maniniwala kasi wala daw ganong lugar. Later on, tsaka nadidiskubre. Bay, totoo nga. Kaya meron tayong mga tinatawag na archaeological facts. Evidences that cannot be denied na ang Bible, as far as geography is concerned, is accurate. As far as true science is concerned, although the Bible is not a science book, but when the Bible speaks about science, the Bible is accurate. Maging sa astronomy, maging sa medical field, maging sa health,
maging sa hygiene, yung mga quarantine. Nasa Bible na yan eh, noong una. Bible na yan. Kaya, we follow the pattern. Pag tinanggap natin ang katotohanan, huwag niyong itatago. I-release natin. I-share natin. Ha? Kaya nga, ngayon, napakaganda ngayon, mga minamahal. Kahit hindi ka na lumabas ng bahay, meron kang masisharean. Why? Mag-post ka lang. Mag-post ka lang. Ang tungkol sa Bible. No, maaring halimbawa, nalulungkot ka ba? Malalim ba ang problema mo sa buhay? Post ka ng isang talata, sagot doon. Sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, i-post mo lang. Lagyan mo lang ng caption. Kung mabigat ang kalagayan mo sa buhay, inaanyahan ka ng Panginoong Hesus. Come unto me and I will give you rest. Binabagabag ka ba ng mga evil spirits? Pero sa Bible, in Jesus' name, pwede mong itabo yan. Mga ganyan ba? Kaya, ngayon, you don't have to go out kung hindi kayo makalabas. Lalo sa panahon natin ngayon. Kaya we follow the pattern. When we receive, we deliver. We receive, we deliver. Proverbs chapter 2, verse 1. Sabi ng Bible, my son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee. Kapag ka tinanggap mo ang salita ng Diyos, ingatan mo sa iyong puso. Ingatan mo sa iyong puso. Ano yung sabihin ng ingatan? Ilihim, sarilinin. Hindi po ganon ang ibig sabihin. Karugtong yan ng Lucas 8:15. Lucas 8:15. Luke chapter 8, verse 15. Tingnan nga natin dyan. Luke 8:15. Ito po ang nakalagay, ha? But that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Aba, hindi po ito itinago para lang manatili sa kanya. Hindi. Iningatan niya, ipinamuhay niya. At nang ipamuhay niya, nagbunga. Although, may mga tiniis siya. Kaya hindi kapag ka naglingkod tayo sa Panginoon, magiging madali ang lahat. Gagawin ng panumpara kang nakasakay sa ulap. Hindi ka magkakasakit. Walang magagalit sa iyo. Hindi po ganon. Papahintulot ng Diyos yung mga ganong karanasan, pero huwag kang matakot dahil pagka siya sumasa iyo, hindi ka mapapaano. Masasaktan ka, mahihirapan ka, pero magtatagumpay ka. Yan ang style ng Panginoon. Yan ang kanyang pamamaraan. Dapat alam natin yun. Kaya kapag ka nahirapan kayo, sumunod kayo sa tama, nahirapan kayo, inusig kayo, tinanggihan kayo ng mga tao, huwag niyong pepersonalin. Huwag kayong ma-offend sa Diyos. Lord, kung kailan pa ako nagtapat, saka nagkaganito. Ay talagang pinadala ng Panginoon yun para lumitaw kung, sige, ibigay ko sa iyo ngayon yan, susunod ka pa ba? Ganun eh. Susunod ka pa ba? Yun ang, So number 1, we follow, na dapat natin pakaingatan, we follow the pattern. Ingatan yung pattern. Pag tinanggap natin, ibahagi natin ang katotohanan. Kaya ang Lord's Supper, gusto nating i-share, magampanan din po ng mga bagong mananampalataya na hindi pa nakaganap nito. Pangalawa, so follow the pattern. Number 2, perpetuate the truth. Perpetuate. Sabi niya, I receive, I deliver unto you. From the Lord, to me, to you. Yung katotohanan, isasalin-salin natin sa iba't ibang tao, sa iba't ibang henerasyon. Dahil ang gusto natin, yung katotohanan, hindi lamang matanggap natin sa ating panahon. Gusto natin, kapag wala na tayo, yung susunod na henerasyon, yung meron tayong anumang tinanggap sa Panginoon, nasa kanila rin. Yung tinanggap natin, ibibigay natin sa kanila. Nakakalungkot nga lamang po na hindi lahat ng mapagbigyan ninyo ng katotohanan, iniingatan niya na hindi maiwala. Kaya nga kapag pinagtiwala, huwag nating iwala. We perpetuate the truth. Of course, ang Panginoon na mag-iingat ng katotohanan, but tayo ang kanyang instrumento
Pangatlo, participate properly. So una, we follow the pattern. Kaya kung ano ang Lord's Supper, gagampanan natin. Ang Lord's Supper ay ginagawa ng church. Mga taong ligtas, nabautismuhan ng tama, nagsisi. Sabihin, kung ligtas na, kakaroon ng self-examination, magre-repent, back to fellowship with God, then we participate properly. So we follow the pattern, we perpetuate the truth, and we participate properly. Gagampanan natin ang banal na hapunan ng may kaayusan. So ganyan po mga kapatid, para yung ipinagtiwala ay huwag nating maiwala. Kaya tatlong kaisipan, doon tayo sa hindi transubstantiation, hindi nagiging tunay na dugo at laman, hindi yung presensya ng Diyos ay pumupunta dun sa tinapay, hindi po. Naniniwala tayo na yung tinapay lang yon. Yung katas ng ubas lang yon. Pero ginagampanan natin bilang pag-alaala sa isang persona. Sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Kaya dun tayo sa commemoration. Hindi ito paraan for salvation, but just a commemoration. Tatlong katotohanan tungkol sa Lord's Supper. Kung ikay mapagtiwalaan ng katotohanan, biyaya. Kung magampanan mo ang katotohanan, biyaya. Kung ikaw ay mapagsalina ng katotohanan, biyaya. Biyaya lamang. Kaya ano ang ating pakakaingatan na sundan? We follow the pattern, we perpetuate the truth, and we participate properly. Kaya sabi ng Apostle Paul, I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Kaya, nagpe-perpetuate ang katotohanan kasi isinasali nila sa mga simbahan. At ang mga simbahan, ginagampanan nila at nagpapadala sila ng mga missionaries, yung natutunan nila doon, isinasali naman nila doon sa panibagong simbahan. Panibagong simbahan. Kaya ang katotohanan po mananatili. Ngayon, pagka nag-rapture na, inalis na ang church na pinagtiwalaan, na nag-iingat ng katotohanan, ipinamumuhay ang katotohanan, at sa kasaysayan, sila ang pinagtiwalaan ng katotohanan. Pag nag-rapture, kinuha na ang church. Kinuha tayo. Inalis na tayo sa lupa, dinala tayo sa langit. Sinong mga maiiwan dito? Ang maiiwan dito, yung mga taong walang tangan na katotohanan. Kaya anong mangyayari? Ito ang mangyayari. 2 Thessalonians. Punta kayo sa 2 Thessalonians, chapter 2. 2 Thessalonians, chapter 2. Ito ang mangyayari. Makikita nyo na ang future. Alam nyo na ang mangyayari. Bago tayo magtapos. Verse 3. Verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day, that's the day of Christ. Ang kanyang pagparito. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. And that man of sin be revealed, the son of perdition. So kinakailangan mahayag muna yung tinatawag na man of sin, man of perdition. Nang sabi sa verse 4, itong man of sin na ito, verse 4, who opposeth and exalted himself above all that is called God. Ino-oppose niya ang Diyos at itinataas niya ang kanyang sarili mas mataas pa sa Diyos. Kasi gusto niyang siya ang maging Diyos. Or that is worship. Gusto niyang siya isampahin. So that he, as God, seated in the temple of God, showing himself that he is God. Mangyayari muna ito. Sabi ng Bible. Verse 5, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? And now, ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. Ay meron pala nakakapigil para itong man of sin na ito, yung son of perdition na ito, ay talagang malantad at makilala ng mundo. Kaya pala hindi pa siya makalantad, may humaharang, may humahadlang. Yan nangyayari dito. Hindi siya makakalantad hanggang may humahadlang sa kanya.
Pero ang sabi rito, verse 6, and now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity that already worked, only he who now letteth, or hindered, yung the word letteth means hindered. Only he who now hindered will let until he, masculine gender, until he, pag church, she, feminine, kasi siya'y bride of Christ. Dito he, until he be taken out of the way. Until itong Holy Spirit na ito, na siyang nasa simbahan, nananahan sa inyo, sa atin, ay alisin. Ibig sabihin ng alisin, hindi po siya mawawala sa lupa. Kasi po, kahit dalhin mo yan sa langit, walang pagkakaiba yung malayo at malapit. Kasi Diyos yun eh. Ang sinasabi lamang, yung kanyang ministry, aalisin dito kasi ang ginagamit niya yung church. Kapag inalis na ang church, yung gawa ng Holy Spirit, hindi po siya gagawa sa sanlibutan. Kaya pagka inalis na po ang church, wala na po yung asin at ilaw ng sanlibutan sa pamagitan ng Holy Spirit. Verse 8, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Saka po yun mangyayari. Ang Panginoon ay dadating. Kaya huwag kayong mag-aalala, yung mga nadidinig po natin ngayon na nakakatakot, ganito, tatakan, may mga vaccine na kinatatakutan, pinangangambahan na ito na nga ba yung mark of the beast? Hindi pa po, mga kapatid. Ito po ay hindi po compulsory. Ito po ay voluntary. Ito po hindi pa worldwide. Voluntary lang po ito. Pagka po yung mark of the beast, iba na po yan. Voluntary. Hindi na pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbili. Ngayon, hindi pa po yan. Pero introductory, papunta po tayo doon. Pero bago mangyari yon, yung totoong tatakan, rapture muna. Kaya pumanatag po kayo. At ako man ay ganun din, dahil mabuti ang Panginoon sa atin. Kaya kung ano man yung pinagtiwala sa atin, huwag natin payagang maiwala. Patuloy nating pakaingatan, gampanan natin ng may katapatan. Amen? So, ganyan po ang Lord's Supper. Kaya masaya po tayo, nagaganap po tayo ng ating banal na hapunan, kasama ng pagsunod sa patakaran ng ating bayan. Social distancing, health precautionary measures, gagampanan po natin. Para tayo hindi pabigat, kundi katuwang tayo ng ating bayan. Kasi ang simbahan talagang katuwang ng gobyerno o ng bayan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. I-bless niyo po ang inyong mga anak. Patnubayan niyo po kami. Ang iyong pinagkatiwala, hindi namin maiwala, kundi bagkos. Kung paano namin tinanggap, ibahagi naman namin sa iba. Ito yung aming gawin at ituro namin at isalin sa iba. At ang mga saling henerasyon, hindi nila iwala ang katotohanan na ipinagtiwala sa amin. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen? Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay umawit, tumayo po tayo. Awitin po natin. Follow Jesus, ano yan? Walking, yan. Aha. Dahil yan po ang ating masiglang. Hindi lamang tayo lumalakad sa kanyang kalooban, masigla tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos. At yan ang gusto ng Panginoon. He wants us to keep us in His care. Everywhere we go, He is always there. Samahan niyo po kami. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, yes, He's always there. Wow. Walking in the goodness of the Lord. Come on, everyone. Keep walking with the Lord. Hold the way. Keep trusting in His word. Every day keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. On the second now. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every
reigning. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Come on, keep walking. Walking with the Amen. Lord all the way. Trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep looking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen. Jesus Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, let's shout and sing. Walking in the goodness of the Lord. Yes, come on. Walking with the Lord all the way. Trusting in His word every day. Looking for the sun. Keep walking, Master, all the way. Looking, watching, praying every day. Amen, amen. Isa po sa gagampanan natin, yung pag-isipon po ng ating brother Ulysses. Pag-pray mo, pasalamat ang ating mga karob, ipag-pray ang ating mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Amang nasa langit, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po sa inyong salita, Panginoon, na palagi po kayo, Panginoon, merong taong pinagkakatiwalaan para ang inyong salita, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na inyo pong ginamit na ang inyong salita, Panginoon, sa hanggang ngayon sa aming panahon, ito po ay nangungusap sa aming mga puso. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pastor na inyo po mga ginagamit. Patuloy niyo po silang iingatan, bigyan ng kalakasan ng kanilang mga katawan. Salamat din po, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pong pagbibigayan, Panginoon. Ang salaping ito ay gamitin niyo po sa inyo pong gawain. Yes, po. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen, amen, amen. Nakaupo na po tayo. Amen. Meron po tayong kapatid na susunod sa tubig ng bautismo. Amen. Atin po munang saksihan ang pagsunod ng ating kapatid, Sister Bernadette, na matagal ng panahon siya gumadalo. Finally, nagpasya siya. At ang ating kapatid na ito ay makagaganap ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Saksihan po natin.
Bernadette, dahil sa pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo po magwakas sa panalangin. Hilingan natin si Brother Crispin. Brother Crispin, halika. Ikaw na magtapos sa panalangin ngayong gabi. Tayo po yung manalangin. Dito sa bahay-sambahan. Maraming salamat po sa mga anak mo, Panginoon, na mo pinadala dito. Yung mga iba naman na hindi nakarating dito, na nandoon sa mga bahay, nanonood sila sa live streaming. Salamat din, Panginoon, na nakapakinig sila ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa katotohanan, O Diyos, na iyong ibinigay sa amin. At ito'y sinabi mong ibigay din para magkaroon ng kalawakang pag-alam at pag-alaala sa iyo, Panginoon. O Diyos, makalimutin kami na iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Lagi mo kaming ginagabayan, tinuturuan. Lagi mo kaming itinutuwid. Bagamat kami, Panginoon, ay maraming mga pagkakasala, pagkukulang, Ikaw, O Diyos, ay hindi maubos-ubos ang iyong pasinsya, O Diyos, pinaaabot mo sa inyong mga anak. Maraming salamat po. At ngayong gabi na ito, kami po, Panginoon, ay tutungo sa pag-uwi at temporaring paghiwa-hiwalay. Panginoon, gabayan mo kami at ihatid mo kami na matiwasay sa aming mga sariling tahanan. At kami po ay inyong pakaingatan, O Diyos. Amen. Lalo na't ngayong gabi na ito, kami po ay pupunta sa aming pagtulog. Yes, po. Ikaw po, Panginoon, ang magbantay sa amin at ingatan mo kami. Bangunin mo kami bukas ng umaga na puno ng kasayahan, Panginoon. At angkin namin, taglay namin ang lahat na